Ilang beses na nating napakinggan dito sa ating programa ang tungkol sa mga kwento na may malaking pagkakaiba ang trato ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ikaw ba naranasan mo na iba ang trato ng magulang mo kaysa sa mga kapatid mo? Anong ginawa mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel and yes, Sunday na naman! Kahit na Sunday, panibagong kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Hindi tayo titigil na mag-upload ng mga new na mga kwento, lalo na kung hindi naman tayo masyadong busy, 'di ba? At ikaw, kung hindi ka masyadong busy dyan, pakibukas naman ang Facebook mo at hanapin mo ang Facebook page ng Shop in Style. Ayan po, paki-follow at syempre, abangan nyo na rin ang kanilang pa-live dahil napakarami nilang mga magaganda, dekalidad at syempre authentic na produktong galing US of A. So wag na kayong mag-atubili dyan, mag-check out na rin kayo. At syempre, tayo naman, ay nako, madaliin na natin to. Eto na po ang ating tampok na kwento for today, dito lamang sa inyong kinagigiliwang programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, naitanong ko na rin sa sarili ko kung bakit parang hindi ako mahal ng nanay ko. Akala ko lahat ng nanay ay sobra kong magmahal sa kanilang mga anak. Pero sa akin, hindi ko po yun naramdaman. At ito ang dahilan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bianca. 29 na taong gulang na ako ngayon. May maayos ng trabaho, may sarili na ring bahay, at may isang lalaking handa ng pakasalan ako. Pero sa tuwing naiisip ko ang aking pagkabata, bumabalik pa rin ang kirot na matagal ko nang sinusubukang ibaon sa limot. Dahil lumaki akong naniniwalang may mali sa akin. Hindi dahil may pisikal akong kapansanan, hindi dahil pasaway akong bata, kundi dahil ako ang anak na parang hindi kailanman minahal ng sarili kong ina. Bata pa lamang ako, ramdam ko na ang malaking pagkakaiba ng pagtrato ni Mama sa aming magkakapatid. Kapag umuuwi siya mula sa palengke, lagi siyang may dalang candy, tinapay o di kaya naman nailaruan para sa dalawa kong mga kapatid. Eto, para yan kay Jenny ha. Yan naman, para yan kay Marco. At kapag nakatingin ako sa dala niyang supot, umaasang may nakalaan din para sa akin. Sasabihin niyang, "Ikaw, malaki ka na. Hindi mo na kailangan yan. Panganay ka, kaya dapat mas mapagbigay ka sa mga kapatid mo." Ngingiti na lamang ako kahit na masakit, Mama Mia. Natuto akong magpanggap na hindi ako nasasaktan sa ginagawa ng mama ko. Pero kahit bata pa ako, alam kong hindi yun normal. Tuwing Pasko, ang sumunod sa aking kapatid na si Jenny ay laging may bagong damit. Si Marco naman, kung hindi bagong laruan, ay bagong sapatos. Ako naman ang nagsusuot ng mga pinaglumaan ng mga pinsan ko. Ang sasabihin ni Mama, "Yung sa mga pinsan mo na lang, kasya na kasi yun sa'yo eh. Si Jenny, hindi pa kasya sa kanya yung mga yun." Minsan pa nga, ang uniforme ko sa paaralan ay 3 taon ko nang ginagamit, Mama Mia. Kupas na at manipis na. May tahi na rin sa magkabilang bewang. Habang ang mga kapatid ko ay bagong-bago ang mga gamit. "Ma, pwede po bang bagong sapatos naman para sa akin ngayong taon?" Minsan, naglakas loob akong magtanong sa kanya ng ganon, Mama Mia.
Tumingin lang siya sa akin. Malamig. Walang emosyon. Susuot mo lang naman sa eskwela. Pwede pa yung luma mo. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ko ang bawat sagot niya. Hindi ko maintindihan, Mama Mia. Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit parang hindi niya ako gusto? Bakit parang ayaw niya sa akin? Pero kahit ganun si Mama, may isang taong palaging nasa tabi ko, Mama Mia. Ang papa ko. Isa siyang mekanikong halos buong araw na nasa talyer. Hindi kami mayaman. Minsan nga ay kapus na kapus pa. Pero kapag may ekstrang pera si Papa, palagi siyang may pasalubong para sa akin. Kahit simpleng banana cue lang. O kaya naman kapag nakaluwag-luwag yung paborito kong siopaw. Oh, mukhang malungkot yata ang prinsesa ko ah. Ngingiti siya. At kahit gaano kabigat ang pakiramdam ko, gumagaan yun. Dahil sa bahay namin, si Papa lang po ang natatanging nagpaparamdam na mahalaga ako. Hindi ko malilimutan ang gabing narinig kong nagtatalo silang dalawa ni Mama. 14 na taong gulang na ako noon. Nakatayo ako sa likod ng pintuan at tahimik lang na nakikinig. Bakit mo na naman pinag-iinitan si Bianca? Galit na tanong ni Papa. Anong pinag-iinitan? Wala akong ginagawa ha? Wala. Hindi mo binigyan ng baon. Nakakain naman siya dito sa bahay. Ano ka ba, Linda? Tao yung anak natin. Bata. Pwedeng mainggit sa mga kaklaseng may nabibili. Nanahimik ako habang nanginginig. Anak natin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang dalawang salitang yun, Mama Mia. Dahil kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi minsan ay hindi talaga nila ako anak. O baka hindi ako anak ni Mama, kaya ganun na lang niya akong ituring. Ngunit ng gabing yun, naniwala akong baka mahal lang talaga ako ni Papa nang higit sa pagmamahal ni Mama. Hindi ko alam na ilang taon pa ang lilipas bago ko malaman ang totoong dahilan. Mama Mia, nung high school ako, lalo kong naramdaman yung pagkakaiba ko sa mga kapatid ko. Si Jenny kasi pinag-aral nila sa pribadong paaralan kahit nakapus kami. Si Marco naman ipinag-enroll din doon sa paaralan na yun makalipas ang 2 taon. Habang ako, nasa pampublikong paaralan lang. Araw-araw akong naglalakad ng halos 30 minuto. Kapag umuulan, basa hanggang medyas ko. Kapag tirik naman ang araw, nangingitim sa init ang balat ko. Pero hindi ako nagrereklamo dahil natuto akong tanggapin na yun lang talaga ang kaya kong makuha. Sa tuwing nakakakuha ako ng medalya, si Papa ko lang ang masaya. Si Mama parang wala lang. Isang beses, umuwi akong may karangalang first honor. Excited akong ipakita sa mga magulang ko ang medalya. Akala ko kasi sa wakas matutuwa na si Mama sa akin. Pero tiningnan lang niya yun at sinabing, hindi naman nakakakain yung medalya. Parang may humampas sa dibdib ko. Ngumiti lang ako, pero pagkapasok ko sa kwarto, dun nag-uunahang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Mama Mia, tahimik akong umiiyak. Para walang makarinig, para walang makakita. Dahil sanay na naman akong magdusa ng mag-isa. Nang makatapos ako ng high school, mayroon din akong malaking pangarap. Gusto kong maging nurse. Gusto kong makatulong sa mga tao. Gusto kong magkaroon ng sariling buhay.
Nang dumating ang resulta ng entrance exam sa isang state university, halos maiyak ako sa sobrang tuwa. Pasado ako, Mama Mia. May scholarship pa. Pakiramdam ko noon nagsisimula ng ngumiti sa akin ang mundo. Pero hindi pa pala. Dahil isang gabi, pinaupo ako ni Mama sa hapag. At dun niya binasag ang lahat ng mga pangarap ko. Hindi ka na magkokolehiyo, Bianca. Parang tumigil ang oras. Ano po? Kailangan na may magbantay sa tindahan. Pero ma, huwag ka nang makipagtalo sa akin. Ako ang masusunod. Nanigas ako, Mama Mia. Pakiramdam ko may humihila sa akin pababa. Unti-unting winawasak ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Pero mas masakit nang marinig ko ang kasunod niyang sinabi. Mas importante ang pag-aaral ng mga kapatid mo kaysa sayo. Doon ako tuluyang nadurog. Hindi dahil hindi ako makakapag-aral ng college, kundi dahil muli niyang ipinakita at ipinadama sa akin kung gaano kababa ang tingin niya sa akin, Mama Mia. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong pagod na akong lumaban para sa pagmamahal na hindi naman ibinibigay sa akin. Ngunit hindi ko alam na makalipas lamang ang ilang buwan, may mangyayaring trahedya na tuluyang babago sa takbo ng buhay ko. Mama Mia, may mga pangyayaring akala natin ay ordinaryong araw lamang sa simula. Pero pagkalipas ng ilang oras, dun natin napagtatanto na yun na pala ang huling pagkakataon. Huling pagkakataong marinig ang boses ng isang mahal sa buhay. Huling pagkakataong makita ang kanilang mga ngiti. Huling pagkakataon na masabi ang mga salitang hindi na natin muling mabibigkas. Hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari sa akin. 2 buwan matapos kong piliting tumigil sa pag-aaral ay naging tahimik ang buhay ko. Araw-araw akong nagbabantay sa maliit naming tindahan. Gigising ng madaling araw, magwawalis sa buong bahay at sa tindahan, pagkatapos magluluto at maghuhugas. At pagkatapos ay magbabantay na ako ng tindahan hanggang gabi. Para akong katulong sa sarili naming bahay. Habang ang mga kapatid ko ay abala sa kanilang pag-aaral at pakikipagkaibigan, ako naman ay nakakulong lang sa maliit na tindahan na yun. Madalas naiinggit ako, Mama Mia. Hindi dahil mas maganda ang buhay nila, kundi dahil pinapayagan silang mangarap. Samantalang ako, parang ipinanganak ako para magsakripisyo. Sa lahat ng yun, si Papa lang ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang sumusuko sa pamilya namin. Palagi niya akong kinakausap kapag nakikita niyang malungkot ako. Darating din ang panahon mo, anak. Maniwala ka. Yun ang paborito niyang linya sa akin. Pero kailan, Papa? Kapag handa ka ng kunin ng para sa'yo, ngumiti siya. Hindi ko noon naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ko simpleng pagpapalakas loob lang yun. Hindi ko alam na parang may alam pala siyang hindi niya magawang sabihin sa akin. Isang gabi umuwi si Papa na masaya. May dala siyang pansit at lechon manok. Bihira iyong mangyari dahil hindi naman talaga kami mayaman. Kaya nagulat kaming lahat. Ano pong meron pa? Tanong ni Jenny. Napangiti si Papa. May magandang balita. Sasakay ako sa barko bilang maintenance supervisor. Sabi niya habang nakatingin sa aming magkakapatid. Napabuntong hininga si Mama. Malaki ang sahod ng trabahong yun. Di hamak na halos triple kaysa sa kinikita niya sa talyer.
Pero ibig din sabihin noon ay matagal siyang mawawala. Ano po ang magandang balita doon pa? Tanong ko habang nakangiti. Tumawa siya. Dahil makakapag-ipon na tayo. Tapos, makakapag-college ka na, Bianca. Nabigla ako. Talaga po? Oo, pag-aaralin kita ulit. Halos maiyak ako sa tuwa. Sa wakas, may pag-asa pa pala sa mga pangarap ko. Ngunit hindi natuwa si Mama. Napansin kong nanigas ang mukha niya. At nang gabing yun ay muli silang nagtalo dalawa. Tahimik akong nakikinig mula sa kwarto. Hindi na kailangang mag-aral ni Bianca, sabi ni Mama. At bakit naman hindi? Sayang lang sa pera. Ano bang sayang? Kaya na niyang magtrabaho, malaki na siya. Linda, anak natin si Bianca. Sigaw ni Papa. Napaupo ako sa kama. Muling bumalik ang pamilyar na sakit. Bakit ba parang galit na galit si Mama sa akin? Ano ba talagang nagawa ko? Pagkalipas ng ilang linggo, umalis na nga si Papa. Hindi ko makakalimutan ang umagang yun. Madilim pa, malamig ang hangin, tahimik ang buong bahay. Habang inilalagay niya ang huling gamit sa bag, hindi ko napigilang umiyak. Niyakap niya ako. Mahigpit na para bang ayaw niyang bumitaw. Anak, kapag may nangyari man sa akin, agad kong tinakpan ang bibig niya. Huwag niyo pong sasabihin yan, Papa. Ngumiti siya. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang malungkot. Parang natatakot. Parang nag-aalala. Makinig ka sa akin, Bianca. Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko. Napaluha ako. At balang araw, malalaman mo kung gaano ka talaga kahalaga. Hindi ko alam kung bakit pero tumatak sa puso ko ang mga salitang yun ni Papa. Parang may kahulugan na hindi ko pa nauunawaan. Pagkatapos noon ay sumakay na siya sa van at umalis. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita kong buhay ang ama ko, Mama Mia. 3 buwan nang lumipas, paminsan-minsan ay tumatawag si Papa. Kinakamusta niya kami, kinakamusta niya ako. Palaging ako ang unang hinahanap niya. O kumakain ka ba dyan ng maayos? Opo. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha? Opo. Tandaan mo Bianca, mahal ka ni Papa. Tuwing naririnig ko yun, parang gumagaan ang mundo. Kahit saglit, kahit konti. Pero isang hapon, Mama Mia, nagbago ang lahat. Nagbabantay ako ng tindahan nang biglang dumating ang kapitbahay naming si Aling Rosa. Namumutla siya, humihingal at parang hindi malaman kung paano magsisimulang magsalita. Bianca, kinabahan agad ako. Bakit po? Nasapo niya ang dibdib niya. Umuwi ka muna. Bakit po Aling Rosa? Ano pong nangyari? Hindi siya sumagot. Doon ako lalong natakot. Mama Mia, medyo may kalayuan ng konti ang tindahan namin mula sa bahay. Kaya tumakbo talaga ako pa uwi. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Mamang umiiyak. Napapalibutan ng mga kapitbahay. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang nanay ko na wasak, Mama Mia. Mama, tumingin siya sa akin. Namumugto ang kanyang mga mata at siya kanya sinabi ang mga salitang nagpabago ng buhay ko. Wala na ang papa mo. Parang may sumabog sa loob ko. Parang may sumabog sa ulo ko. Hindi ko agad maintindihan. Ano po?
Humagulgol siya. Inatake siya sa puso, sabi niya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Hindi ako nakagalaw, hindi ako nakaiyak, hindi ako nakasigaw. Para akong naging bato, Mama Mia. Nakatayo lamang sa gitna ng sala habang unti-unting lumulubog ang mundo ko. Hindi maaari. Kakausap lang namin noong isang linggo eh. Masaya pa siya, malakas. May mga plano pa siya. May mga pangako pa siya. May mga pangarap pa siya para sa akin. Paano siya mawawala? Unti-unti akong napaluhod sa sahig at doon tuluyang bumuhos ang mga luha ko. Pakiramdam ko ay may humihila sa puso ko palabas sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng hangin. Nawalan ng lakas, nawalan ng dahilan. Dahil sa lahat ng tao sa mundo, si Papa lang ang natatanging taong naniniwala sa akin. At ngayon wala na siya. Hindi ko pa alam noon ang pagkamatay ni Papa ay hindi lamang pagkawala ng taong pinakamamahal ko. Mama Mia, matapos mailibing si Papa, pakiramdam ko ay wala na talagang natira sa buhay ko. Parang kasama niyang inilibing ang mga pangarap ko. Kasama niyang nawala ang natatanging taong nagmamahal sa akin nang walang kahit na anumang kondisyon. Sa loob ng 40 araw matapos ang burol ay halos hindi ako nagsasalita. Ginagawa ko lamang ang lahat ng iniutos sa akin. Gigising, magluluto, maghuhugas, maglilinis, magbabantay ng tindahan, matutulog. Paulit-ulit lang na para akong zombie na walang direksyon. Parang isang makina nang wala ng emosyon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalo kong nararamdaman ang pagbabago kay Mama. Kung dati ay malamig lamang siya sa akin, ngayon ay para bang wala na talaga akong kahit nakatiting na halaga sa kanya. Isang gabi habang naghahapunan kami, nagsalita siya. Simula bukas, ikaw na ang magbubukas ng tindahan. Tumango ako. Tapos ikaw na rin ang magsasara ng 10:00. Tumango ulit ako. At wag na wag mo nang babanggitin ang tungkol sa pag-aaral, Bianca. Napahinto ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas pero yun ang unang pagkakataon matapos mamatay si Papa na sumagot ako. Pero gusto ko pong mag-aral, Ma. Nanlamig ang buong mesa. Tumingin sa akin si Jenny pati na rin si Marco at si Mama. Tapos mabagal niyang inilapag ang baso. Tapos na tayo sa usapan na yan. Wala akong pakialam dyan sa sinasabi mo. Mama naman. Malakas niyang hinampas ang mesa. Nagulat kaming magkakapatid. Wala ka bang naririnig, Bianca? Nanlaki ang mga mata ko. Mas kailangan ka rito. Nanginginig ang kamay ko pero nilakasan ko ang loob ko, Mama Mia. Bakit po ako lang? Tahimik ang lahat. Bakit si Jenny nakakapag-aral? Bakit si Marco nakakapag-aral? Bakit ako lang ang hindi pwede? Biglang tumayo si Mama. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ay sinampal niya ako, Mama Mia. Napaling ang mukha ko. Tumunog ang buong sala. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapaniwala. Dahil sa totoo lang kahit malamig ang trato ni Mama sa akin mula bata ay hindi naman niya ako pinagbuhatan ng kamay. Ngayon lang. Mama Mia, dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Ang nakita ko sa mga mata niya ay hindi lang basta-basta galit, kundi parang puot. Puot na matagal na niyang itinago. Puot na hindi ko maintindihan. Kung ayaw mo rito, edi lumayas ka. Wala kang utang na loob.
Nanigas ako sa mga sinabi niya. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Pero hindi ako nagsalita. Hindi dahil wala akong sasabihin kundi dahil sa wakas napagod na akong magtanong kung bakit. Kinagabihan hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Kung ayaw mo rito, lumayas ka. Dati natatakot akong iwan ang bahay na yun. Kahit hindi ako mahal doon, bahay ko pa rin naman yun eh. Sila lang ang pamilyang kinagisnan ko. Pero nang gabing yun, Mama Mia, ay tila may tali sa puso ko na tuluyan ng naputol. At unang beses kong naisip, paano kaya kung umalis na lang talaga ako? Paano kung hanapin ko ang buhay na matagal nang ipinagkakait sa akin? Bandang 12:00 ng gabi ay may kumatok sa may bintana. Nagulat ako, Mama Mia. Ang aming kapitbahay na si Ma'am Teresa, na dati ko ring advisor nung high school. Agad akong lumabas. Ma'am? Ngumiti siya. Pero halatang may problema. May narinig ako, Bianca. Napayuko ako. Mabilis talagang kumalat ang balita sa baryo namin. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Ano po to? Binuksan ko, Mama Mia, nang sabihin niyang buksan mo. Nang silipin ko ang laman ay napaluha ako. Pera. Hindi kalakihan pero sapat para makapagsimula ako. Ma'am, may isa pa siyang inilabas na papel. Eto, may kapatid ako sa Maynila. May maliit siyang klinik. Eto yung address. Sabi niya, kailangan daw niya ng assistant sa klinik niya. At parang tumigil ang mundo ko. Kung gusto mo, Bianca, handa silang tulungan para makapag-aral ka. Nasasayangan kasi kaming lahat sa iyo eh. Matalino ka namang bata. Hindi ko napigilang umiyak. Matagal, tahimik at masakit. Mama Mia, akala ko na nung mawala si Papa ay wala na ring taong maniniwala at magmamahal sa akin. Pero heto, merong ibang taong nakahandang tumulong. Pagkaalis ni Ma'am Bianca sa tindahan, Mama Mia, ay napaisip ako. Sa totoo lang, 3 araw akong nag-isip eh. 3 araw akong nakikipaglaban sa konsensya ko. Pero habang tumatagal, lalo kong napagtatanto ang isang bagay. Wala nang naghihintay na magandang kinabukasan sa akin dito. Kung mananatili ako, habang buhay lang akong magiging bilanggo sa tahanan na to. Habang buhay kong tatanungin ang sarili ko kung ano o saan ang nangyari kung naglakas loob akong umalis. Kaya isang madaling araw ay nag-empake ako. 4 na pares ng damit, lumang sapatos, iilang litrato ni Papa, at isang pangarap. Yun lang ang dala-dala ko. Bago ako lumabas ng bahay ay huminto ako sa may sala. Tahimik, madilim. Nakatingin ako sa mga pader na minsang naging saksi sa lahat ng mga sakit na dinanas ko sa bahay na yun. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ako puno ng galit. Hindi rin ako puno ng sama ng loob. Malungkot lang ako. Dahil kahit kailan, hiniling ko lang naman na mahalin ako eh. Yun lang. Hindi naman pera, hindi luho, at siguro naman hindi yun pabor, 'di ba? Pagmamahal lang ang hinihingi ko. Pero tila napakahirap ibigay nun. Tahimik akong lumabas, walang paalam, walang sulat, wala akong iniwan na kahit na anong mensahe. At habang papalayo ang sinasakyan kong bus sa aming baryo, pinunasan ko ang mga luha ko. Kasabay ng pagsikat ng araw ay nangako ako sa sarili ko. Hindi ako aalis para maghigante.
Hindi ako aalis para ipamukha sa kanila ang mga pagkukulang nila. Aalis ako para iligtas ang sarili ko. Pagdating ko sa Maynila, agad akong sinalubong ng realidad. Napakalaki ng syudad, napakaraming tao, napakaraming sasakyan at napakahirap mabuhay. Sa unang buwan ko bilang assistant sa klinik ng kapatid ni Ma'am, halos araw-araw akong umiiyak sa pagod. Naglilinis ako, nag-aayos ng mga records, nag-aasikaso ng mga pasyente at nag-aaral din sa gabi. Tapos natutulog ng halos 4 na oras hanggang 5 oras lang sa isang araw. Pero kahit pagod ako ay masaya ako, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon, ang bawat hirap ko ay para sa sarili kong kinabukasan. Hindi para sa pangarap ng ibang tao. Hindi para maging paboritong anak ni Mama, kundi para lang talaga sa sarili ko. At habang unti-unti akong bumabangon, hindi ko alam na sa kabilang panig pala ng bansa ay unti-unti ring bumabagsak ang buhay ng pamilyang iniwanan ko. Mama Mia, may mga taong akala mo kapag iniwan mo ang nakaraan ay tuluyan na itong mawawala. Pero hindi pala. Dala-dala mo pa rin ito saan ka man magpunta. Kasama mo sa bawat tagumpay. Kasalo mo sa bawat kabiguan. Kasama mo sa bawat gabing nag-iisa ka. At sa loob ng maraming taon ko sa Maynila, yun po ang natutunan ko. Hindi ko kailangang kalimutan ng nakaraan. Kailangan ko lamang matutunang mabuhay kahit dala-dala ko pa ito. Hindi po naging madali ang buhay ko sa lungsod. Sa umaga, assistant ako sa klinik. Sa gabi naman ay isang dakilang estudyante. Minsan kapag kulang ang pera, nagtitinda pa ako ng mga kakanin sa dormitoryo. May mga araw na isang pakete lang ng noodles ang kinakain ko. May mga gabing umiiyak ako sa sobrang pagod. Pero sa tuwing gusto ko ng sumuko, inilalabas ko ang mga lumang litrato ni Papa. Yung litrato na lagi kong daladala sa wallet ko. Kung saan nakasuot siya ng simpleng polo. Nakangiti. At para bang sinasabi niya sa akin ang paborito niyang linyang sabihin. Darating din ang panahon mo, anak. At sa tuwing naiisip ko yun, bumabangon ulit ako. Lumipas ang 4 na taon, Mama Mia. Nakatapos na ako ng kolehiyo. Nang araw ng graduation, halos hindi ako makapaniwala habang suot-suot ko na ang itim na toga. Habang nakaupo ako sa malaking gymnasium kasama ang daan-daang estudyante. Napuno ng luha ang mga mata ko. Dahil sana nandun si Papa. Sana nakikita niya ako. Sana nakikita niyang hindi na sayang ang mga pangarap na ipinaglaban niya para sa akin. Habang tinatanggap ko ang diploma ko ay tahimik akong bumulong. Para sa'yo to, Pa. At kahit wala siya doon, pakiramdam ko ay nakangiti siya sa akin. Matapos ang graduation ay mas gumanda ang takbo ng buhay ko. Nakahanap ako ng mas magandang trabaho sa isang pribadong kumpanya. Hindi man kalakihan ang sahod nung umpisa, pero sapat na para mabuhay ng maayos. Oo nga pala, Mama Mia. Hindi ko nga pala natuloy ang pangarap kong maging nurse. Mahal kasi yun eh. At demanding na kurso kaya alam kong hindi ko kakayanin habang nagtatrabaho din ako. Kaya pumili na lang ako ng kurso kung saan alam kong mas madali akong makakahanap ng trabaho. At dahil doon unti-unti akong nakaipon, nakalipat sa mas maayos na apartment, nakabili ng sariling mga gamit. At sa unang pagkakataon, nakaranas akong bumili ng bagong sapatos gamit ang sarili kong pera. Yung mga sapatos kasi na ginamit ko ng pag-aaral ay bigay sa akin ng doc. Ngayon, Mama Mia, nakabili na rin ako ng para sa sarili ko. Para sa iba, simpleng bagay lang yun.
maliit na bagay. Pero para sa akin, napakalaki. Habang hawak ko ang kahon ng sapato sa loob ng mall ay hindi ko mapigilang mapaluha. Dahil naaalala ko ang batang si Bianca. Ang batang laging nakatingin sa bagong sapatos ng mga kapatid at mga kaklase niya. Ang batang kailanman ay hindi naging prioridad. At ngayon sa wakas, may kakayanan na akong ibigay sa sarili ko ang mga bagay na minsang ipinagkait sa akin. Pagkalipas ng ilang taon ay nakilala ko si Adrian. Hindi siya mayabang. Hindi po siya yung tipo ng lalaking mahilig magpasikat. Sa katunayan, una ko siyang napagkamalang ordinaryong empleyado sa isang seminar na inatenan ko. Simple lang kasi siyang manamit, magalang at marunong makinig. Naging magkaibigan muna kaming dalawa hanggang sa hindi ko na namamalayang hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. At isang gabi habang naghahapunan kami, ay bigla niyang sinabi, "Bianca, may itatanong ako sa'yo." "Ano yun?" Tumingin siya ng diretso sa akin. Tulad ng paraan ng pagtitig ni Papa noon kapag seryoso siya. "Bakit parang ang hirap para sa'yo na paniwalaan na mahal kita?" Parang may tumusok sa puso ko. Hindi ko agad nasagot ang tanong na yon dahil tama siya. Kahit gaano nakaganda ang takbo ng buhay ko, may bahagi pa rin ng pagkatao kong sugatan pa rin hanggang sa panahon na yon. May bahagi sa akin na laging natatakot. Na baka isang araw, abandonahin din ako. Na baka isang araw, hindi na ako magiging sapat. Na baka hindi rin talaga ako karapat-dapat mahalin. Sarili kong ang nanay, hindi ako minahal, 'di ba? Tahimik akong napangiti sa kanya. "Mahabang kwento, Adrian." "Pues, I have all the time in the world. Hindi naman ako nagmamadali." At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang taong pinagkatiwalaan ko ng buong kwento ng buhay ko. Mula pagkabata, sa pagtatangi, sa pagkawala ni Papa, sa pag-alis ko sa bahay. Lahat sinabi ko, Mama Mia. Tahimik namang nakinig si Adrian at nang matapos akong magsalita ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. "Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo. Wala kang kasalanan." Mama Mia, halos 5 taon kaming naging magkasintahan ni Adrian. Sa loob ng 5 taon na yun, hindi niya kailanman pinaramdam na kulang ako. Hindi niya kailanman ipinamukha ang mga sugat ng nakaraan ko. Sa halip ay tinulungan niya akong maghilom. Hanggang sa dumating ang araw na lumuhod siya sa harapan ko. Sa gitna ng isang simpleng dinner, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. "Adrian." Matagal ko nang alam ang sagot kaya hindi na kita tatanungin. Sabi niya. Napatawa ako habang umiiyak. "Alam mo ang yabang mo. Bakit? Hihindi ka ba?" Pagkatapos naming nagtawanan ay sumeryoso siya. "Bianca," napahawak ako sa bibig ko. "Pwede ba kitang maging kasama habang buhay?" Tuluyan na akong umiyak. At sa pagitan ng mga luha at pagtawa ay nasabi ko rin ang salitang matagal na niyang hinihintay. "Oo, Adrian." Nagsimula ang paghahanda para sa kasal matapos naming ma-engage ni Adrian, Mama Mia. Abala ang lahat. Masaya. Punong-puno ng mga pangarap. Mama Mia, alam mo ba na galing sa may kayang pamilya si Adrian? Pero kahit na ganun, napaka-humble ng kaniyang pamilya. Tinanggap nila ako ng walang pag-aalinlangan. Pero habang papalapit ang araw ng kasal, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang tanong na paulit-ulit bumabalik.
ang pamilya ko. Lagi din kasing nagtatanong ang mama ni Adrian sa akin tungkol sa kanila. Tapos ang laging sinasabi ni Adrian, kung hindi ako komportable, ayos lang daw. Pero naisip ko sila mama, si Jenny, si Marco. Mahigit 10 taon na akong hindi umuuwi sa amin. Mahigit 10 taon na rin akong walang balita sa kanila. At kahit gaano nila ako sinaktan noon, mananatili ang katotohanang pamilya ko pa rin sila. Isang gabi habang nakaupo kami ni Adrian sa balkonahin ng kondo niya, ay sinabi ko ang nasa isip ko. Gusto kong umuwi. Napatingin siya sa akin. Sigurado ka? Tumango ako. Kailan naman? Hindi ko alam Kung yun ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan, love, sasamahan kita. Napaluha ako, Mama Mia. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot na harapin ang aking nakaraan. Makalipas ang 1 linggo ay sakay kami ng eroplano pauwi sa probinsya. Hindi kasi kami pwedeng mag-bus tapos magbabarko pa dahil matatagalan, Mama Mia. Habang nakatanaw ako sa bintana, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung paano nila ako tatanggapin. Hindi ko alam kung gusto pa ba nila akong makita ulit. Pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Mama Mia, hindi ko malaman kung saan yun nanggagaling. Mahigit 10 taon. 10 taon mula nung lisanin ko ang baryong yun nang walang paalam. 10 taon mula nang iwan ko ang bahay na puno ng mga masasakit na alaala para sa akin. At ngayon, narito na naman ako. Habang bumabagtas ang sinasakyan naming van sa makipot na kalsada, hindi ko maiwasang kabahan. Parang bumalik ang dating Bianca, yung batang Bianca. Yung batang laging takot magkamali. Yung batang laging naghihintay ng konting pagmamahal mula sa kanyang ina. Tahimik lamang si Adrian habang hawak ang kamay ko. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri ko. Huy, hindi pa huli para umatras ha? Biro niya. Napangiti ako. Hindi ako aatras, no? At sa kauna-unahang pagkakataon naniwala akong tama ang desisyon kong umuwi. Pagdating namin sa sentro ng baryo, halos wala akong makilala. Marami nang nagbago. May mga bago ng tindahan, may mga bagong bahay na. May mga sementadong daan na dati ay puro putik pa kapag umuulan. Pero may mga bagay na hindi nagbabago. Tulad ng tindahan ni Aling Cora, tulad ng lumang waiting shed, at tulad ng mga tsismosong kapitbahay na tila alam ang lahat ng nangyayari sa baryo namin. Habang bumababa kami ng van ay may isang matandang lalaki ang napatitig sa akin. Nakaupo siya sa kanyang tricycle. Maputi na ang kanyang buhok pero pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Bianca? Napahinto ako. At nang makilala ko siya ay napangiti ako. Manong Ben? Agad siyang tumayo na para bang hindi makapaniwala. Abay, ikaw nga! Niyakap niya ako. At maya-maya lamang alam na yata ng kalahati ng baryo na nagbalik na ako. Hindi ko na kailangang magtanong. Si Manong Ben na mismo ang nagkwento ng lahat sa akin. At sa bawat salitang narinig ko ay parang mabigat na batong unti-unting dumadagan sa dibdib ko. Nabenta na raw ang dati naming bahay. Nalubog daw kasi sa utang si Mama. Hindi na natuloy ang pag-aaral ni Marco dahil napasama raw ito sa maling barkada. Nakulong pa ng ilang taon dahil sa isang gulong na uwi sa pananakit at may napahamak na buhay. At si Jenny, napayuko ako habang nakikinig.
2 beses daw iniwan ng kanyang kinakasama. May 3 siyang anak at hirap na hirap sa buhay ngayon. Tahimik akong nakatanaw sa bintana ng tricycle habang nagkukwento si Manong Ben. Hindi ako masaya sa sinapit ng pamilya ko. Hindi naman ako galit. Ang totoo, nalulungkot ako, Mama Mia. Dahil kahit na anong mangyari, minsan ko rin silang naging mundo. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto kami sa harap ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Nang makita ko yun ay hindi ako agad nakapagsalita. Hindi dahil pangit ang bahay na yun, kundi dahil alam kong malayo yun sa buhay na dating meron kami. Oo, Mama Mia, mahirap kami sa buhay noon. Pero maganda naman ang tinitirhan namin dahil pamana pa yung bahay ng mga magulang ng papa ko. Kaya alam ko na mahihirapan si Mama dito. Dahan-dahan akong bumaba ng tricycle, kasama ko na nakaabang lang sa likuran si Adrian. Huminga ako ng malalim at lumapit sa may pintuan. Bago pa man ako makakatok ay may batang lumabas. Mga 5 taong gulang siguro yon. Payat, nakapaa, at napatingin sa akin. Sino po kayo? Inosenteng tanong nung bata. Nandyan ba si Jenny? Tumakbo agad yung bata papasok. Mama, may bisita po. Makalipas ang ilang segundo ay may babaeng lumabas. Payat, mukhang mas matanda sa edad niya. Halatang pagod sa buhay. Pero kahit ganoon, nakikilala ko agad siya. Si Jenny, ang kapatid ko. Natigilan siya na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ate? Hindi ko napigilang umiyak. Tumakbo siya papalapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Napahagulgol siya habang paulit-ulit na sinasambit ang salitang ate. Parang batang nawalan at muling nakakita ng mahal sa buhay. Niyakap ko rin siya, Mama Mia. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, naramdaman kong may bahagi ng puso ko ang unti-unting naghihilom. Pagpasok namin sa bahay ay agad kong napansin ang kahirapan ng kanilang kalagayan. Mga pinagtagpi-tagping yero lang ang dingding. May mga butas pa nga ang bubong. Luma lahat ng mga kagamitan, ngunit malinis naman. At may bakas pa rin ng pagsisikap. Habang nakaupo kami, isa-isa niyang ikwenento ang nangyari. At halos pareho lamang yun sa mga sinabi sa akin ni Manong Ben. Hindi daw naging madali ang buhay nila. Maraming mga maling desisyon, lalo na tungkol sa pera. Maraming pagsubok, maraming pagtatalo. At habang nagsasalita siya, lalo kong nagpagtanto kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay nila. Kung hindi ako umalis doon, marahil pareho rin ang naging kapalaran ko. Bandang 5:00 ng hapon, nakahiga ako sa isang papag na maliit na silid habang nagpapahinga. Nasa labas si Adrian at bumibili ng pagkain. Ako naman ay pagod mula sa biyahe. At pati na rin mula sa emosyonal naming muling pagkikitang magkapatid. Maya-maya narinig ko ang pagbukas ng pinto. Akala ko si Adrian na, pero kasunod noon ay isang pamilyar na boses. Boses na kahit 10 taong hindi ko narinig ay hindi ko kailanman malilimutan. Jenny, may dala akong tinapay. Napatigil ang paghinga ko. Si Mama. Alam mo ba, tuwang-tuwa ang mga apo mo kanina, Ma. May bisitang nagdala ng maraming pagkain. Tapos, yung isa pa nating bisita, umalis pa para bumili pa ng dagdag pagkain. Narinig kong tumawa si Jenny at pagkatapos ay may katahimikan. Bisita? Sinong mga bisita? Tanong ni Mama. Mabagal ang mga yabag niya papalapit papunta sa silid. Papunta sa kinaroroonan ko.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung talagang handa na ba ako na makaharap siya muli. Unti-unting bumukas ang pinto at kahit nakapikit ako, ramdam kong nakatitig siya sa akin. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang mahihina niyang paghinga na para bang may nakita siyang multo. Bianca? Napakababa ng boses niya na halos pabulong na niyang sinabi ang pangalan ko na parang isang panaginip, Mama Mia. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at dun ko siya nakita. Napakapayat na niya, mas matanda kaysa sa huli kong naaalala. Maraming kulubot ang kaniyang muka at ang iba't ibang parte ng kaniyang balat. Mas mahina na rin siya kaysa sa huling alaala ko sa kaniya. Nakatitig siya sa akin at maya-maya ay bigla siyang napaluhod. Napahawak siya sa aking mga binti at humahagulgol na parang isang batang nagwawala. Patawarin mo ko, anak. Nanigas ako. Hindi ko inaasahan yun. Sa lahat ng posibilidad na inisip ko sa loob ng 10 taon, hindi kailanman sumagi sa isip ko na makikita ko siyang umiiyak sa harapan ko. Patawarin mo ko. Paulit-ulit niyang sinasabi. Habang mahigpit na nakakapit sa akin. At sa sandaling yun, Mama Mia, sa sandaling yun ay tila may parte ng puso ko na unti-unting lumuwag. Hindi ako nakapagsalita. Nakaupo lamang kami sa gilid ng papag habang nakaluhod sa harapan ko si Mama. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang siya nakitang ganon. Yung walang yabang, walang galit, walang lamig sa kanyang mga mata. Tanging sakit at pagsisisi lamang ang nakikita ko. Ma, mahina akong sambit. Pero lalo lamang siyang umiyak. Anak, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong tawagin mong mama. Parang may mabigat na kamay na dumagan sa dibdib ko. Tahimik ang buong bahay. Maging sina Jenny at noong si Adrian nakababalik lang mula sa palengke ay hindi nagsasalita. Parang lahat kami ay naghihintay sa katotohanang matagal nang nakakulong sa nakaraan. Huminga ng malalim si Mama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng takot sa mga salitang pwede kong marinig. Ang papa mo, hindi mo siya tunay na ama. Napahinto ako. Parang may kumalabog sa loob ng ulo ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lamang ako, Mama Mia, sa kanya. Tapos unti-unting bumubuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigil. May ibang lalaki akong minahal bago ko nakilala ang papa mo. Siya ang unang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. 5 taon kaming magkasintahan. Nung hiningi niya sa akin ang pagkababae ko, akala ko pakakasalan niya ako. Akala ko mahal niya ako. Kaya naman binigay ko ang sarili ko sa kanya ng paulit-ulit. Pero yun pala, sa huli pinili niya ang anak ng mayaman na pamilya sa bayan na ipinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. At nang mangyari yun, dun ko na lamang buntis ako sa'yo. Nahimik ang lahat. Naririnig ko lamang ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis at masakit. Wala akong masabihan. Tapos ang papa mo, siya ang nagligtas sa akin. Pumunta na ako noon sa kakilala ko na naglalaglag ng mga buntis. Pero hinabol ako ng papa mo doon. Tapos sabi niya, paninindigan niya ako. Sabi niya, hindi niya ako iiwan.
Ang hindi ko alam, sinabi na pala niya sa mga magulang niya na buntis ako at siya ang ama. Tapos yung mga magulang niya, nagpunta na sa bahay namin at kinausap na ang mga magulang ko. Kaya ayun, nagkandabulilyaso na ang lahat. Nalaman na ng buong baryo na buntis ako. At ang alam nilang lahat, papa mo ang nakabuntis sa akin. Kaya naman, napilitan akong ipakasal sa kanya. Alam niya, kahit alam niya na hindi sa kanya ang batang nasa sinapupunan ko, tinanggap niya ito. Mama Mia, parang may bumara sa lalamunan ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi ko lubos akalain na mas mamahalin ko pa pala ang taong itinuring kong ama. Dahil siya palang nagligtas sa akin. Dapat pala sana na wala na ako sa mundong ito. Dapat pala sana pinalaglag na ako ng mama ko pero iniligtas niya ako. Mama Mia, pinili pa rin niya akong mahalin na parang sarili niyang anak. Pinakasalan pa niya ang mama ko para iligtas ito sa kahihiyan. Napahagulgol muli si mama. Pero alam mo ba tuwing nakikita kita, Bianca? Nakikita ko ang ama mo sa mukha mo, yung tunay mong ama. Yung lalaking nangako pero hindi tinupad. Yung lalaking sumira sa puso ko. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang naramdaman ko nung iniwan ako ng tunay mong ama. Halos mamatay-matay na ako nun sa sakit. Mama Mia, tumulo ang luha ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ngayon ko lamang nauunawaan ng lahat. Lahat ng pagtanggi ni mama, lahat ng pananakit niya sa kaniyang mga salita, lahat ng paglayo niya sa akin. Hindi pala dahil may kasalanan ako, kundi dahil pala isa akong paalala ng sakit na hindi niya kailanman nalampasan. Alam kong mali ako, Bianca, sabi niya habang humahawak sa kamay ko. Mali na ikaw ang pinarusahan ko sa kasalanan ng ama mo. Napaiyak na rin si Jenny noon, pati ako. Dahil sa loob ng 29 na taon, ngayon ko lamang narinig ang katotohanan. At may isa pang revelasyon na hindi ko inaasahan, Mama Mia. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Yung totoo mong ama, buhay pa siya. Ano? At matagal ka na niyang hinahanap. Pero bakit? Nalaman kasi niya na ipinanganak kita. Tapos nung nagbilang siya, sabi niya, siya ang ama. Pero huli na ang lahat. Alam mo, maraming taon siyang nagtangkang hanapin tayo. Pero ako mismo ang naglayo sa inyo. Nilayo ko kayo sa isa't isa dahil dun man lang makaganti ako sa ginawa niya sa akin. Yung papa mo kasi hindi nagkaroon ng anak na babae. 3 ang anak niya sa asawa niya pero puro lalaki. Ang alam ko pa naman, pangarap niya noon na magkaroon ng anak na babae dahil puro din lalaki ang mga kapatid niya. Mama Mia, hindi ko talaga malilimutan ang araw na yon. Sobrang daming revelasyon na nagpakita sa akin ng harapan. Hanggang sa sinabi ng mama ko kung gusto ko raw bang makilala ang tunay kong ama. Nasa maliit kaming resort sa bayan at habang naglalakad ako papunta sa kubo ay nakita ko siya. Nakatayo, tahimik na parang kinakabahan katulad ko. At nang magkalapit kami ay parang may salamin na kong tinitingnan. Pareho kami ng mga mata. Pareho kami ng hugis ng mukha. Pareho kami ng ngiti. At dun ko napatunayang totoo lahat ang sinabi ni mama. Siya nga ang tunay kong ama. Hindi siya agad nagsalita.
Parang may namumuong luha sa kanyang mga mata at nang sa wakas ay nakalapit siya ay mahina niya akong tinawag na anak. Ikwinento niya ang lahat, Mama Mia, yung side niya. Kung paano niya ako sinubukang hanapin noon nung nalaman niya ang araw at buwan ng kapanganakan ng mama ko. Kung paano niya nalaman pagkalipas ng ilang taon na may anak pala siyang babae. Kung paano siya paulit-ulit na tinanggihan noon ni Mama na makilala ako. At kung paano siya hindi nawala ng pag-asa. Mama Mia, masaya naman daw ang pamilya niya. 3 nga ang anak nila at puro lalaki. Alam mo ba, Mama Mia, pinakilala pa niya ako sa asawa at mga anak niya. At sa halip na galit o paglayo ang maramdaman ko, mainit ang pagtanggap nila sa akin. Tinanggap nila ako bilang bahagi ng kanilang pamilya. Walang pag-aalinlangan, walang panghuhusga. At doon ko naranasan ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Yung pakiramdam na tanggap ka ng isang pamilya ng buo at walang kondisyon. Ang asawa pa mismo ng tunay kong ama ang nagsabi na dapat i-acknowledge daw ako ng papa ko para naman may makuha din akong mana mula sa kanya. Makalipas ang 3 buwan ay dumating ang araw ng kasal ko at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, buo ang pamilya ko. Ay mali pala. Hindi pala buo dahil wala ang kinikilala kong ama, ang nakagisnan kong ama. Pero kahit na gano'n, alam kong nasa langit siya at nakatingin sa akin. Hindi perpekto ang pamilya ko. Nasa harapan si Mama, umiiyak habang pinagmamasdan ako. Nandun naman si Jenny kasama ang mga anak niya, pati na rin ang bunso naming kapatid na si Marco. Mas matured na si Marco. Mas responsable na. Nandun din ang 3 kong mga kapatid na lalaki sa ama. Pati na rin ang papa ko. Yung totoo kong papa. Ang lalaking nagbigay ng buhay sa akin. Bago nagsimula ang seremonya ay lumapit ako sa larawan ni Papa, yung kinagisnan kong ama. Pinalaki ko kasi yun, Mama Mia, at pinarestore. Nakalagay yun sa isang upuan na malapit lang sa altar. Hinaplos ko yung frame at hindi ko napigilang umiyak. Pa, natupad ko rin. Parang nararamdaman ko ang presensya niya. Parang narinig ko ang paborito niyang sinabi noon na darating din ang panahon mo, anak. At tama nga siya, Mama Mia. Dumating nga. Pagkatapos ng kasal ay hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. I mean, ang mama ko, si Jenny at ang mga pamangkin ko, pati si Marco. Hindi dahil obligado ako sa kanila, kundi dahil yun ang pinili ng puso ko. Tinulungan ko sina Mama at Jenny na makapagsimula ng maliit na negosyo. Tinulungan ko ring makahanap ng mas maayos na trabaho si Marco. Hindi ko ginawa yun para bayaran ang nakaraan. Hindi ko ginawa yun para ipakita na mas matagumpay ako kumpara sa kanila. Ginawa ko yun dahil natutunan kong may pagkakaiba ang pagpapatawad at paglimot. Hindi ko nakalimutan ang sakit. Hindi ko nakalimutan ang mga luha. Hindi ko nakalimutan ang mga gabing pakiramdam ko ay wala talaga akong kahalaga. Pero pinili kong wag hayaang kontrolin ng mga sugat na yon ang natitira kong buhay. Ngayon, makalipas nga ang ilang taon ay may sarili na akong pamilya. Mama Mia, on the way na rin ang first baby naming 2 ni Adrian. At tuwing naiisip ko ang nakaraan, paulit-ulit akong bumubulong sa sarili ko, pati na rin sa tiyan ko. Na hindi ako magkakaroon ng paboritong anak, lalo pa kung dadami ang anak naming 2 ni Adrian. Hindi ko hahayaang maramdaman nila ang naranasan ko. Pare-pareho ko silang mamahalin kahit 1 dosena pa sila. Pare-pareho ko silang pakikinggan. Pare-pareho ko silang yayakapin sa tuwing sila ay umiiyak, natatakot o nasasaktan. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang lumaking pakiramdam mo na hindi ka sapat.
At alam ko rin kung gaano kalakas ang nagagawa ng isang pagmamahal na pantay at totoo. Minsan habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng bagong patayo naming bahay ni Adrian ay napaisip ako. Kung hindi ako nasaktan noon, magiging ganito kaya ako katatag ngayon? Kung hindi ako umalis ng baryo, matatagpuan ko kaya ang sarili ko? Kung hindi ko pinatawad ang mga taong nakasakit sa akin, magiging payapa kaya ang puso ko ngayon? At sa bawat tanong, iisa lang ang sagot. Hindi man naging madali ang buhay ko, hindi man naging patas ang mundo sa simula, pero hindi doon nasusukat ang halaga ng isang tao. Dahil ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi kung gaano ka nasaktan, kundi kung paano ka bumangon matapos kang saktan ng paulit-ulit. At ako, ang batang minsang itinuring na hindi mahalaga, ang batang laging nasa huli ng mga prioridad, ang batang naghihintay ng pagmamahal buong buhay niya, sa wakas ay natutunan ding mahalin at pahalagahan ng sarili niya. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay na-inspired kayo sa naging kwento ng buhay ko. Nawa din ay nakapagbigay ako ng leksyon sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga nanay, na huwag sanang magkaroon ng mga paboritong anak. Dahil may iba pong resulta at epekto yon sa ibang bata. Hindi man sa paborito niyong anak, kundi dun sa anak na binabaliwala ninyo. Hanggang dito na lamang at salamat ulit. Bianca. Nako, nakaka-inspire, nakakaiyak, na nakakatuwa ang kwento ni Bianca. Hello Bianca, congratulations sa iyo. Ayun, hangad namin na tuloy-tuloy na ang kaligayahan mo at sana nga mapalaki mo ng maayos ang anak mo at ang mga magiging anak niyo pang dalawa ni Adrian. Grabe din naman ang pagmamahal ni Adrian sa iyo, ano? Naku po, eto po ay leksyon na kung tayo ay nasaktan, wag po nating ibaling yung galit, yung puot sa taong wala namang kasalanan. Okay? Ako, I'm not against na iparamdam mo yung galit mo. I'm not against na magalit ka dun sa taong nanakit sa'yo, dun sa nagwasak ng puso at buhay mo. Pero sana, wag naman dun sa tao na naging bunga. Sana, wag naman dun sa tao na walang kontrol sa mga nangyari. Sana wag naman dun sa tao na walang kamuwang-muwang, 'di ba? Ganun lang 'yan. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre sa pananatili niyo hanggang sa puntong ito ng ating kwento. Thank you very much. At of course, magti-thank you din ako ng paulit-ulit sa ating mga miyembro na laging nandito para sa atin. I love you all so much. Hello ako kay Pepe Macaranas. Maraming salamat, Rosal Macdolor, Freaky, Ernesto Boys, hi din kay Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, hello din kay Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boysers, Mac Dax, maraming salamat, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at kay Mila Raduban, maraming thank you po. Syempre, kung kayo po ay nakikinig ngayon, please do like and share this video. At mag-hi din ako sa atin pong mga kasuki na lagi ding nandito para sa atin. Hello ako kay Rosemary Sanchez, maraming salamat. Kay Ellen Tadia, LV Lapot, hello, maraming salamat sa inyo. Syempre kay Amadeo, maraming thank you. Kay Jennison, maraming salamat ulit at sa lahat ng nakikinig sa atin. Kung ang pangalan nyo ay hindi pa rin natin nababanggit dito sa ating kwento, alam nyo na po ang drill, wag lang kayong magsawang mag-comment paulit-ulit at syempre, mag-subscribe na rin dito sa ating program. Hindi ko sinasabing paulit-ulit kayong mag-comment sa iisang video ha, hindi ganon. Dapat manood kayo palagi, tapos sa mga video, mag-comment kayo dahil may mga pagkakataon na hindi tayo nakakapag-record ngayon tapos mauuna yung mababasa yung mga bago kaysa luma na hindi nabasa pa, 'di ba? So may mga ganon na punto ng buhay. Kaya
kayo na po mag-adjust. Mag-comment kayo sa lahat ng video. Maraming thank you sa mga gustong mag-share ng sarili nilang kwento. All you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako si Mama Mia. Maraming salamat. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat. Bye-bye.